method, it's on. Yun, ang dami kong natutunan, pero one thing is for sure, walang one formula to be a good parent. Namin, super imposing. Lalo na kayo na. Hello everybody! Welcome to another vlog. I'm driving. Punta kami sa seminar ngayon for Unicity, and si Kuya Edwin, hindi niya alam na 7 kami aalis. So akala niya 9. So ngayon ako yung nagda-drive muna, magkita na lang kami somewhere. Kasi ayoko talaga nagda-drive sa Manila. Hindi pa tapos yung makeup ko, pero okay naman. So it's going to be a long day, but it's going to be fun. I'm going to be with my Reset Routine girls na nagsisell na rin ng tea and fiber. So come join us. Guys, bumili ka ng pastilya sa Abier Healthy Bar. If you use the method, they'll get to $50,000 a month in income, and then they're like, it's on you. I own it. Day 2! Hi! Tunog yung isa, galing sa night shift. Medyo mas maaga kami ngayon a little bit. Pero 9 a.m. earlier din daw yung start ng Day 2 seminar. Morning! Hi! Hi! Lunchtime! Artista. Ay, alam mo ba ate, gusto niya maging artista? If you just stay in there, the pressure and Hello everybody! Welcome to another vlog. It's me, Rica Del Rosario, a mom of 4 running multiple businesses. Nice. Parang episode sa reel ko to. Today, we are going to a parenting seminar. Short lang, like 2 hours lang siya, na organized by Victory, the Victory Church sa Pulilan, Bulacan. Gabi yun, so 6 to 8 p.m. After that, meron akong gustong-gusto na cafe here in Malolos yung address niya, pero dito siya actually sa may Giginto. Tostas Bakery. Yung menu kasi nila, papalit-palit siya. Sabi ko sa kanya noon, sabihan niya ako pag available yung pizza, kasi hindi ko talaga siya matimingan, and sobrang love ko ang pizza, right? Right. Naiinis siya kasi ayaw niya ng pizza. Tapos lagi ako order ng pizza. So laging merienda sa bahay, pizza. So ano sabi niya? Merong week, every other day ako bumibili ng pizza. Ewan ko, mahilig ako sa cheese kasi. So anyway, pupunta ako doon kasi pizza daw yung nasa menu nila tonight. And malapit lang siya dito sa pupuntahan namin sa Pulilan. Tapos open sila until 11 p.m. So doon kami mag-dinner. Kaya rin, in-adjust ko yung fasting ko. 5 p.m. na ako kumain. Actually, dito na ako sa car kumain. Kasi nga, hanggang mamaya pa ako kakain. So, ganun yung ginagawa ko pag alam ko na meron akong kainan na pupuntahan, like birthday or kagaya niyan, may try na cafe, ganun. May sipon pa rin ako. Di nakwento ko na sa kanila na meron ako parang allergic rhinitis nga, na na-experience ko lang pagbuntis. Yung ginawa pa nga ni Carla doon sa vlog. Parang may pa, yung sa teaser, yung sa simula. Just parang may pa, Pero ito ngayon nafe-feel ko dati kapag pag buntis ako. So, parang may pa teaser pa na buntis ako. Hindi ako buntis. Kaya hindi ko rin maintindihan. Pero, yung sister-in-law ko, medyo same daw kami. Ako, virus ba to? Hindi siya nakakahawa eh. Kasi kung nakakahawa siya, dati yung mga anak ko, ganun kasi kami, hawa-hawa kami. Pero, hindi sila nahahawa. Ito talaga yung nafe-feel ko pag buntis ako. Yung past 3 pregnancies ko, ganito siya parati. May binigay siyang gamot. Yun, kailangan ko palang mag-mercury para mabili ko yun. And hopefully, gumana siya. Kasi, ang hirap nung wala kang maamoy. Tapos ito alam mo ba yung content na kailangan ko i-submit dun sa client? Hindi ko ma-submit dahil ngongo ako. Tinitignan mo kung kasama ka. Hi. Yun, dahil ngongo ako, hindi maintindihan. Puro letter M. Di ba pag M, hirap yung sa sipon yun? Ayan, so samahan nyo kami. So kami dalawa lang, naiwan yung mga kids sa bahay. Samahan nyo kami sa parenting seminar workshop na to. Facilitator din kasi yung friends namin, si RJ and Clarence. Hello. New parents sila, kakaroon lang nila ng first baby, super pogi. Si baby Sam. Ano pa lang siya? 6 months. So facilitator sila nung gagawin ngayon. So, active kasi sila sa Victory Pulilan. So yes, let's go! We are here. Registration is only 300 pesos each.
Tapos meron pang kasamang food from 2214. Alam niyo ba yon yung cafe sa may Pulilan, Bulacan? Para sa mga viewers ko. Hindi makarelate yung mga hindi taga Bulacan. Pero yes, may 2214 sa Pulilan, Bulacan. Nakakain na kami doon. Ang sarap ng matcha doon. Dito rin pala yung pinaka-Sunday service ng Victory. First time lang namin here. Ayan, katable namin si Rochelle. And yung husband niya si Jed. Alam mo, small world, naka-HTP siya. Hi! Si Jed, siya yung gumagawa ngayon ng mga HTP merch. May project kami, pero hindi pa tapos. Pero ang galing, pala kaming table number 4. For choosing to invest tonight, not just in yourself, but syempre, sa family natin. Ang damdamin. So, usap kailangan. Super imposing. Gusto ko kasi nung nakakis na. For me, kailangan magkasundo muna yung mag-asawa. Andito na kami sa Tosta. Nakalimutan ko, Tosta o Tostas. Pero nasa loob siya ng isang subdivision. Wait, tama na tayo. So, tahimik. Tada! So, residential area siya. Nagubad na ako ng jacket kasi bahay lang talaga sila. Alfresco. Tapos, ayun, masarap nga yung mga pastries nila, most especially. And yung food. Ang problem lang, yung asawa ko, kailangan ang rice. Sabi niya, magmamakdo daw siya. Let's see. Ayun yung mga pizza, ganun. Here we are. Oh yeah. 나 왜 오늘따라 기분이 좋아? 나도 알아. 사랑이란 말은 좀 뻔하니까. Yan! So, may mga take-out ako for the kids. Gusto nila kasi yung cake. And then, one pizza. Let's go. Ay! Thank you! Bye-bye! Yan. Yan, bahay nila. Sasara na yung bahay nila. Kaya 11 lang. Matutulog na sila. Ang sarap naman ng ganong business. Parang maraming merong may ganong pangarap na business. Yung nandun lang sa bahay. Yung coffee shop. Minsan gusto nila, meron silang convenience store. Gabi na. Mag-12 na actually. So, hindi na tayo. We're home. Kwentuhan ko kayo a little bit dun sa nangyaring parenting seminar kanina. So, most of the time, ako lang yung nandun kasi nagkaroon ng emergency sa work si Yonel. Hindi naman siya umalis pero he was on his phone. Tapos, lumabas na siya, nag-conference call. So, sobrang timing. Anyway, ang title ng parenting seminar is not your typical parenting seminar kasi hindi siya masyadong parang lecture type. So, interview type lang siya. Parang may 3 parents from different generations, from millennials / Gen Z, tapos the boomers, and the Gen X. Yun. Ang dami kong natutunan, pero one thing is for sure, walang one formula to be a good parent. Wala talagang one size fits all. Yung mga natutunan ko doon, yung mga favorite parts ko, yun yung mga applicable sa amin as parents. But not everything. Kasi may mga practices yung mga parents doon na nag-work sa kanila but I'm sure will not work for us. So mga key takeaways ko ay yung sa screen time, for example. So ako kasi proud na kami na yung mga kids namin, hindi talaga sila only screen time. Right now, they're only allowed to watch during Friday and Saturday. Tapos, pare-pareho sila ng time. Pero doon, yung isang millennial parents, sabi nila, yung mistake daw na nagawa nila ay, yun nga, pinare-pareho nila yung screen time ng mga kids nila. Para kami ng age group ng mga anak. Yung kanila 13, 10, and 7. Kami naman kasi is 12, 9, and 6 right now. Pero this year, magiging 13, 10, and 7 na rin. Plus 2 years old si Jari. So anyway, dapat daw pala, depende sa age. So the younger, mas konti yung screen time. Kasi iba-iba na rin sila talaga ng needs. I-allowed sa kanila, doon sa kanila, mag-video call yung kids nila. Pag sa ibang tao, family yes, of course. Pero sa ibang tao, hindi. Like maybe classmates, ganyan. Kasi when you do video call nga naman, parang pinapapasok mo yung tao sa bahay nyo. Parang ganun, di ba? Pero it's really up to you. Pero sa akin, parang sa isip ko, yeah, oo nga, pwede. Yung leadership sa kids, pwede mo siyang maturo sa kids mo. For example, they plan their birthday, you let them choose what they want to order sa restaurant, you let them choose what they want to wear, ganyan, para kung meron mang consequence or merong hindi masyadong na-plan ng maayos, di ba may consequence yun, makikita nila, gawa nila yun. So, kailangan nilang panindigan kung ano man yung naging result ng decisions nila. Yan, maganda yon. Yung spanking, pamamalo, alam ko naman din yun na hindi dapat namin ginagamit yung kamay. Pag namamalo, kailangan may isa ka talagang tool na ginagamit sa pamamalo. Actually, ngayon hindi na ako nakakapalo kasi nawala yung pamalo ko. Tapos, hindi ko na napalitan. So, hindi na ako namamalo kasi alam ko nga na dapat may isang bagay na
Natutunan ko rin yun actually sa parenting seminar. That's why it's very important to attend those kinds of learning sessions kasi marami ka talagang makukuha. Alam mo, in every session, learning activity, as long as you take home one, sobrang okay na yun. Malaking tulong na siya sa'yo. Anyway, yung spanker, ang tawag nila pamalo. Sila daw ay meron sila sa car, meron sila sa bag, meron sila sa bahay. Kasi yung pamamalo daw ay, it should be instant. Yung habang nandun sa moment na yun, hindi yung mamaya ka sa akin na, yung mga ganun. Yun, nakakuha ko yun. So, kailangan kong bumili ng pamalo. What else? Oh, may yung sa boomers naman, lolo't lola na kasi sila. So, na-appreciate ko lang yung sinasabi nila, yung how intentional they are na hindi maging spoiler sa mga apo nila. Na, for example, we know naman na yung mga kids talagang, lolo, buy me this, or parang feeling nila lahat pwede nilang i-request sa lolo and lola. Pero sila daw mag-asawa as lolo and lola, when their grandchildren ask them for something, ang sinasagot nila ay, will your mommy allow you to eat that? For example, chocolates, ganyan. Or pag gusto mag-watch, sabihin nila, is now your scheduled time to watch? Yung mga ganun. Na-appreciate ko yun. Parang, wow, galing. Sige, pag lolo't lolo na kami. Pero thankfully, yung parents namin, both ni Yonel and ako, ganun rin sila naman. Hindi talagang tatawag muna sila sa amin, ato, pwede ba to, ganito, ganyan. And also, our kids, alam na rin nila yung mga limitations nila. So, even though papayagan sila ni lolo at ni lola, alam nila pa rin na hindi nila pwedeng gawin. So, sometimes, ang isasagot nila kay lolo at lola, hindi papayag si mommy, hindi papayag si daddy, we're not allowed, ganyan. Ang dami natin pwede matutunan sa isa't isa. Kaya importante rin talaga na may community. Yun lang, today is a Saturday. Yay! Meron na akong vlog for next Saturday. Yeah, this is it for this vlog. And tomorrow is a Sunday. Magsisimba naman kami sa Catholic Church kasi na-assign kaming mag-offer dito sa village namin. So for now, that's what we do since nasa transition. I can't say we're transitioning religion, pero what I know is we are developing or nurturing our relationship with Jesus. And kahit wala naman sa religion, so kung ng mga kids namin nasa Catholic Church, hindi ko alam, hindi pa siya malinaw sa akin. Ang sa ngayon, mas important sa akin na I continue to walk towards Jesus Christ and with Jesus Christ. And I give time to learn more about Him, to get to know Him, to build a relationship with Him. Intentional ways kung paano ko pa mapapa-deepen yung aking relationship with Jesus. So, mas madalas kami magsimba sa CCF kasi for now, doon ko parang mas nakikilala siya. Mas mahaba rin kasi yung time na nagtuturo, di ba, about the Bible. But we still go to the Catholic Church, lalo nga Catholic school yung kids. Yun, I'm not an expert sa religion. What I know is mas gusto kong nagde-dedicate ng maraming time for the Lord. I know naman He will lead me kung saan man ako dapat mapunta and yung family namin. So that's it. Thank you so much for watching this video. Until my next vlog, don't forget to like and subscribe. Follow me also on Instagram and TikTok, Facebook, Rica Del Rosario.